Munti ka na siyang sumabog pero nanatili pa din siyang kalmado at kinokontrol ang galit. Hindi makatutulong sa kanya kapag galit ang kanyang paiiralin. May kasalanan din siya sa babae pero hindi sapat ang dahilan iyon para lokohin siya. Wait, dati pa ay may hinala na siya na iisang tao lang ang kaharap niya pero mas pinaniwalaan niyang sa Angel ito at ibang tao nga. Iba ang larong gusto nito. Napangisi siya. He loved Kim as well at kung gusto nitong maglaro, pagbibigyan niya ito. Maglalaro sila at siya ngayon ang taya. Sisiguraduhin niyang siya ang panalo sa huli at kung sino man ang dapat matalo sa larong sinimulan nito, sinisigurado niyang ito ang matatalo. Sa loob ng buong linggong pagkawala niya, na walang ibang nakakaalam kung nasaan siya kundi si Charles lang, nalaman niyang magkasama ang pinsan niyang sa Theon at Brina. Inuungkat niya ang ugat na pinagmula ng dalaga. Sa kanya ito parurusahan sa parusang nababagay rito. Hindi siya kailanman papatumba at walang ibang makapagpapatumba sa kanya. Takot pa si Satanas na patayin ang tulad niya at baka mawalan ito ng trono sa impyerno. Hindi na siya makapag-intay. Konting oras na lang at tahimik na rin ang buhay ng taong gustong magpatumba sa isang De La Riva. Chine-check ni Brina ang sugat niya sa likuran mula sa salamin ng banyong iyon. Hindi pa masyadong naghilom ang tama ng baril niya at nagdurugo ulit ito dahil sa pakikipaglaban nila ni Theon kagabi. Ramdam niyang nangali ang balikat pero hindi niya ito pinansin. Sanay na siya sa mga ganitong pangyayari pero babae pa rin siya at paminsan-minsan ang katawan niya na mismo ang sumusuko. Alam niyang malalim ang sugat na nakuha niya kaya hindi pa ito masyadong gumaling. Matapos palitan at gamutin iyon ay bumalik siya sa kama at tinignan ang cellphone. Dinig niyang tumunog ang message tone at wala siyang inaasahan na bisitang magme-message sa kanya. You ready? Nakalimutan niya. May lakad pala sila ni Theon. Mabilis siya nagtipa na 15 minuto at bababa na siya. She wore jeans and simple black shirt, naka-rubber shoes, siya at cap. Pupunta sila sa isang branch company nito sa capital at personal na harapin ng mga empleyado. Hindi ba ito nalilito sa sobrang daming negosyo nito? Well, kapag business naman ang pinag-uusapan ay walang nakakalito. Si Edward nga ay doktor na at businessman at the same time. Ano ba nito ang mga pera? Hindi naman ito madadala iyon kapag namatay. Tahimik lang ang biyahe nila patungo sa branch company nito. Hindi na siya nag-abalang pumasok sa conference room kung saan personal na hinarap nito ang mga tauhan nito. Nasa kabilang conference room lang siya at naglalaro ng Plants vs. Zombies 2 nang makaramdam siya ng bagot at gutom. Past noon na pala at gutom na naman siya kaya marahan siyang tumayo at pumunta ng kantin. Nasa ibabang floor, iyon ayon sa pinagtanungan niyang guard sa floor na iyon. Tama-tama. Umupo siya sa kanang bahagi, bit-bit ang pagkain, nang makita niya si Simon. Nagtatakang napatingin siya rito. Anong ginagawa ng isang Simon sa Mississippi? Wala sana siyang planong tawagin ito pero nang paglingon nito, eksaktong tumama ang mata nito sa kanya. Lumarawan ang gulat sa mukha nito at ilang sandali pa ay napalitan ng saya at sigla ang mga magaganda nitong mata. Nakangiti itong lumapit sa kanya at masigla siyang binati. Hey, Miss Trent. I didn't expect I will see you here. Bungad nito na halatang hindi pa rin makapaniwala. Ngumiti siya. Well, siya nga, hindi. Niyaya niyang umupo ito at sabayan siyang kumain. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang hindi matatagong tuwa at saya. Odd, dahil ganito rin ang unang pagkikita nila ng binata dati. Don't tell me. You're here because of work. Huh, that's impossible. So, pwede bang malaman kung anong ginagawa ng magandang babae dito? Pabirong tanong nito na sinabayan pa ng mahinang tawa. During my vacation. Nakasabay na rin siya sa biro nito at tumawa. Great, I can be your tour guide, then. Kumindat ito at sinimulang inumin ang coffee na dala nito. Ngumiti lang siya. Mas okay na rin na nandito ito para may makakausap naman siya saglit habang hinihintay sa Theo na matapos. And you? Last time I checked, you were in Philippines. Sinabayan niya iyon ng subo ng pagkaing in order. Ngumisi naman ito ng nakakaloko. Oh, you're on checking me? Ibig ba sabihin interesado ka? Natatawang napailing-iling na lang si Brina sa sagot nito. Kidding. You don't want to lose your appetite. Anito.
Late na ako. Gotta go. Bye. Si Theon, ano bang relasyon nito sa lalaki? Business partner? Hindi rin katakataka. Una nagkita sila sa Malcon's Empire. Baka kaibigan nito ng lalaki, relatives, or whatever. Nagpaalam na ang binata nang mag-ring ang cellphone nito. Ayaw sana nitong umalis pero ilang beses tumunog ang phone nito kaya napilitan itong lumayo sa kanya at lumabas sa kantin na iyon habang bitbit ang mug sa isang kamay. Napailing lang siya at itinuloy na ang pagsubo saka naman tumunog ang kanyang cellphone. It was Theon. Where are you? Hell, idiot. Bahala ito kung anong isipin sa reply niya. She's busy sa kalalamon. Dumaan ang ilang minuto ay pumasok si Theon doon. Sabay na nagsiyukuan bilang respeto ang mga empleyadong nandoon sa binata. Pero siya, nanatiling kain lang ng kain. Let's go. Nag-ikot lang siya ng mata at tinapos ang dessert bago siya tumayo. Ang sarap pala sa feeling kapag busog. At least, mamamatay siyang busog sakali mang pakikipag-away na naman sila. How are you related to Simon? Bagya itong napatigil sa pagpindot ng button ng elevator pababa at napatingin sa kanya. You mean Simon Cruz? Yeah. Tinatamad na sagot niya. My college friend and my business partner. Why you ask? Saka nito pinindot ang button. It's because I ask. Pabalang na sagot niya at nag-ikot ng eyeballs. Stop doing that. Sita nito na nakatingin pala sa kanya. You remind me of her. She always throw tantrums like that. Who? Amara. At tumahimik na ang paligid. Hindi rin niya sinabi rito na may babaeng naghahanap dito na nagngangalang Amara. Saka na lang siguro. Tahimik ang naging biyahe nila pauwi at wala namang namerwisyo sa kanila. Good, at dahil wala din siya sa mood na makipaglaban. Tuloy lang nakatitig Sabrina sa kisame ng silid na tinutuluyan niya ngayon. Habang nakahiga sa marangyang kamang nandoon. Bumalik sa isip niya ang nangyaring bakbakan 2 araw na ang nakaraan. Ang bilis ng araw at hindi niya napansin iyon. Masyado kasing okupado ang pag-iisip niya. Napabalikwas siya ng bango nang mula sa labas ng kanyang bintanang salamin ay nakarinig siya ng kaluskos. Mabilis siya lumapit doon na walang ingay habang may hawak na baril sa isang kamay. Angel. Napalingon siya sa may pintuan nang marinig niya ang boses ni Theon. Agad siyang lumapit doon at binuksan. Nakapagbihis na ito at mukhang may lakad. I'm hanging out with Simon. Simon? Pag-uulit ng utak niya. Stay here. It's boys' night out. Anyway, bye. Wait! Mabilis niyang nahila ang damit nito. I'll come with you. Hindi na ito nakapag-ayaw dahil agad niyang hinila ang blazer jacket at nauna nang lumabas at bumaba ng hagdanan. Maingay at makulay ang lugar na pinuntahan nila. Nasa isang magarbong bar sila at lahat ng mga pakawalang kabataan ay nasa gitna na ng dance floor at sumasayaw. Hindi pa man ay sumasayaw na si Theon sa tabi niya habang papasok sila. Hindi halatang malandi pa rin ito tulad ng una nilang pagkikita sa opisina ni Edward. Nasa counter si Simon na tumiinom ng wine nang madat na nila itong dalawa. Ang lapad naman ang ngiti nito nang makita siya pero agad ding napakunot noo nang makitang magkasama sila ng binata. My day tonight. Inakbayan siya agad ni Theon at kinindatan siya na sumabay. Ngumisi lang siya bilang pagsang-ayon. Sasikmuraan niya ito pag nainis siya. Hi Mr. Cruz. Tom man. Baling nito kay Theon. Naunahan mo ako. Ang lakas mo talagang gago ka. Anyway, since you're here, let's start the night while waiting the others. Nasa isang round table sila at nakaupo sa paikot na sofa sa second floor. Maingay ang paligid pero halatang lahat ng taong nandoon ay masaya at walang problemang iniisip. People keep cheering and dancing like a lunatic. Napailing-iling siya at dinampot ang tequila na in-order niya, sabay simsim. Nagsidatingan na rin ang iba pang kasamahan ng mga ito pero tingin niya ay empleyado lang ng mga ito dahil nag-boss pa kay Theon at sir naman kay Simon. Sinaway naman agad ito ng binata na tawagin lang ito sa pangalan dahil nasa labas na sila ng trabaho. Boys night nga dahil siya lang ang bukod tanging babae na kasama ng mga ito. Well, she doesn't care. Nasa pangangalaga niya ang binata at kung saan dapat ito nakasunod siya, sa ayaw man at sa gusto nito.
Maingay ang mga ito habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Habang siya naman ay panay tingin sa paligid. Wala siyang tiwala at baka nasa tabi-tabi lang ang gustong pumatay sa binata. She's busy sipping her drinks when someone caught her eyes. From afar, she saw a man standing with his hoodie. Nasa kabilang bahagi ito at dahil sa pula at iba't ibang kulay na paligid, hindi niya maaninag ang itsura ng lalaki. Biglang sumikto ang puso niya. Wait, her gut's telling her something perilous will happen. Napatitig siya sa lalaki at alam niyang sa kanila ito nakatingin. Basa na rin sa direktang nakaharap ito sa kanila at nakapamulsa. Hunter? No, kilala niya ang body build ng lalaki kahit magsuot pa ito ng makapal na jacket at alam niya ang height nito. Then who the hell is it? Another killer? Napangisi siya. Kung minamalas ka nga naman. Mabilis niyang nilagok ang natitirang laman ng baso niya at tumayo nang makitang humakbang itong papalayo. Hey, Angel. Si Simon. Napalingon siya dito. Yeah? Mag-ingat ka dito. Ang mga lalaki dito mga gahaman sa babae at sex. Napatango siya. Alam niya at hindi siya tanga. At mas lalong hindi siya basta-basta nahihila ng kung sino man dyan at kaya niya ang sarili. Matagal na. Nagpaso siyang bumalik ng upo. May punto ang lalaki. Kung susundan niya ang kung sino mang iyon, may iwan niya sa Theon at posibleng may mangyari dito. Kung sa bagay, alam naman niyang hindi naman basta-basta ang binata at kaya nito ang sarili. Nakapagtataka, alam naman pala nito kung paanong dalin ang sarili. Bakit hinahard pa siya ng ama nito? Kinuha niya ang cellphone at nagbukas sa social media account niyang pusa ang wallpaper. Mahilig siya sa pusa pero walang nakakaalam na nakukritan siya sa mga pusa. Scroll up and down, inom at lihim na nagmamasid sa palibot. Nakahanda na rin ang 2 baril niya kung sakasakali na mapapalaban na naman sila ni Theon sa gabing ito. Biglang may nag-pop na message sa messenger niya. At first, she disregarded it knowing na baka mga Arab or other extraterrestrial species ito from other side of the earth. Scroll ulit siya hanggang sa nag-pop ulit iyon. Medyo kinutuban na siya nang makitang hindi ito dumaan sa message request at direkta itong lumabas sa chat messenger niya. Naturang block lang ang DP nito at wala itong kapangapangalan. 10:45, yun ang nabasa niya sa 2 message na ipinadala nito. Tom, mabilis niyang tinignan ng orasan ng kanyang cellphone. Kakapatak lang ng orasan sa 10:10. Kinabahan siya pero nanatili siyang kalma dahil walang magandang idudulot ang kaba kung sakali. Mabilis gumalaw ang kanyang utak. May ibang pahiwatig ang numerong pinadala nito. Mukhang kailangan yata niyang hilahin sa Theon paalis ng lugar na iyon. Maya-maya tumayo ito at pupunta raw ng men's restroom. Sunundan niya ito ng tingin. Naghintay siya na lumiko ito sa pasilyo kung saan ang banyo bago siya tumayo at nag-excuse sa mga ito at kay Simon na magre-retouch lang siya ng makeup. Nakita niya ang likuran nito na pumasok na sa men's restroom at siya naman ay tumayo lang sa hallway kung saan iniintay niya ang binata. Hihilahin niya itong papaalis sa lugar na iyon sa ayaw at sa gusto nito. Sandaling nilibot niya ang paningin sa paligid. Wala naman siya nakikitang kakaibang kilos ng bawat taong labas-masok sa restroom ng lalaki at babae. Sumandal siya sa malamig na pader na iyon at nag-cross arm. Dumaan ang ilang minuto ay wala pa ang lalaki. Nabahala siya. Napaayos siya ng tayo at naghintay pa ng ilang minuto bago tangkain pasukin ang pintuan noon. Wala. That's it. Papasukin niya ito at bahala na kung ano makita niyang mga espada. Pero bago pa niya nagawang ihakbang ang mga paa, may biglang tumakip sa kanyang ilong. Kumuwala siya pero bago pa man niya nagawang harapin ang kung sino man na may gawa, dahan-dahan niyang naramdaman ang pandidilim ng paningin at ang ilang sumunod na sandali ay wala na siyang naalala. Everything's shot. Team na paligid ang namulatan ni Brina nang sandaling nagmulat siya ng mga mata. Ilang beses pa siyang kumura para mag-sink in sa isip na ibang lugar ang kinaroroonan niya. Merde. Napabangon siya pero para lang mapabalik sa pagkakahiga dahil sa mahigpit na nakagapo sa kanyang kamay at paa. Doon lang niya napansin na nakagapo siya. Ano nangyayari? Pinilit niyang inalala ang nakaraan na pangyayari at doon niya tuluyang naisip na wala na siya sa naturang bar at kasama sa Theon. Sinubukan niyang kalasin ang nakagapo sa 2 niyang kamay pero masyadong mahigpit iyon. Pinakaramdaman niya ang kanyang katawan. Good thing at wala naman siyang naramdaman na may ginalaw sa kanya. But hindi siya pwedeng pakakampante. Her life is at stake.
Sa Theo, nasaan? Mabilis niyang inilibot ang paningin pero mas nadagdagan lang iyon ng sakit ng kanyang ulo sa kulay pula nitong kapaligiran. Walang Theo na nandoon pero may naaninag siyang taong nakaupo sa isang sulok at humihitit ng sigarilyo. Nang maubos ang stick na hawak nito, kumuha ulit ito ng bago at nagsindi. Tanging usok lang ang kanyang nakikita at hindi ang mukha nito. Tom, sino ba ito? Hunter? Hindi. Simon? Hindi rin. Edward? Nakahinga siya ng maluwag pero agad ding naglaho iyon nang humakbang ang lalaki patungo sa kanyang kinaroroonan at doon niya nakitang itsura nito. May malaking pilit ito sa mukha at kalahating sunog ang katawan nitong hubad sa itaas. Napaurong siya. Sino to? Ito na ba ang huling buhay niya? Who are you? Mabilis na tanong niya. Hindi niya ipinakitang nasisindak siya sa anyot presensya nito ngayon. Kumitit muna ito sa sigarilyong hawak at marahang ibinuga ang usok habang nakatingin sa kanya. Nagbabadya ng panganib ang kislap ng mga mata nito. Mr. De La Riva, ask me to kill you, Miss Salvacion. Nagulat siya sa sinabi nito. Matagal siya bago nakahuma, lalo na sa apelyidong binanggit nitong una. Si Edward? Biglang sinakal ang puso niya pero bago siya kainan ng sakit, bigla niyang pinamanhid ang puso. Bullshit. In what way do you wanna die? In sinful? Or in ticklish way? Mamili ka. Hindi pa rin ito umaalis sa kanyang harapan. Nanatiling nakatuon ang atensyon nito sa sigarilyong hawak at sa kanya. Dim ang paligid pero tagos sa kaluluwa niya ang titig nito. Pakiramdam niya hinuhubaran nito ang kanyang buong pagkatao. Bakit niya gagawin iyon kung kaya niya kong patayin sa sarili niyang kamay? Iba ang naging sagot niya. Kahit anong gawin niyang hila sa lubid na nakatali sa dalawang pulsuhan niya, ay wala pa ring silbi. Mahigpit ang pagkakatali noon at mukhang hindi siya basta-bastang makakaalis sa lugar na iyon kung walang tutulong sa kanya. Ngumiti ito at humakbang patalikod sa kanya. Bumalik ito sa kinauupuan at muling humit-hit sa sigarilyong hawak na ngayon nangangalahati na. He's done with your game, and to make the story sounds dramatic, he started to kill a war. Langyaw mo, Edward. Nanggagalaiting sigaw niya sa sarili. After all this time of protecting him, with all her life, ay ito rin pala ang papatay sa kanya. Akala niya si Hunter ang kanyang kaaway pero mali pala dahil nakalimutan niyang demonyo ang lalaking doktor at gusto niyang magwala sa kinahihiga ang kama at pumatay. Such a pathetic son of a bitch. Ngumisi siya kahit alam niyang ang ngiti niyang iyon ay galit ang mababasa. I know. Sad nito. Kapag kuwan ay inilagay nito sa ashtray ang upos na sigarilyo at napatingin sa kanya. Any last word? Damn you! Hindi mapigil ang sigaw niya rito pero isang malaking ngisi lang ang kanyang nakuhang sagot. Tumayo ito't nagubad sa kanyang harapan. Tinanggal nito ang suntrong suot at kasunod ay ang pantalon. No! Hiyaw niya sa utak. Pinipilit man niyang kalmahin ang sarili pero hindi iyon gumana. Lumitaw ang pagiging mahina niya. Nagpupumigla siya pero mas lalo lang niyang naramdaman na humigpit ang pagkakatali sa kanya. Ano bang pwede niyang gawin sa mga sandaling ito? She's not that pathetic woman like before. Pinipilit niyang ikalma ang utak kahit alam niyang imposible na matatakasan niya ito pero kailangan niya iyong gawin. Tuluyang lumantad sa kanyang harapan ang kahubdan nito at nagpupumilit siyang gumawa ng plano kung paano mapipigilan ito sa masamang binabalak sa kanya. Magkakamatayan muna sila bago nito magawang halayin ang kanyang katawan. Bullshit! Napahiyaw siya nang hawakan nito ang kanyang paa. Hindi ito game over. No! Gumapang ang kamay nito sa kanyang binti. Tom, gusto niyang patayin ito ngayon din pero hindi niya nagawa. Mabilis kumalat sa buong niyang katawan ang pandidiri, lalo na nang dumantay ang labi nito sa kanyang paa at dilaan iyon. Nang dumantay ang kamay nito sa botones ng kanyang pang-ibabang suot, biglang may kumatok at bumukas ang pintuan saka pumasok ang lalaki na nakahood at nakamask. Shit! Busy ako sa pagkain nasa harapan ko! Get out! Nakaramdam siya ng saya nang tumigil ang lalaki at hinarap nito ang bagong panauhin. Lumapit ito sa lalaking demonyong nasa harapan niya at may ibinulong. Napamura naman ang lalaki at mabilis pa sa kidlat na isinuot nito ang pantalon at sentron. Stay still here. Ihahatid pa kita sa impyerno.
Ngumisi ito at sabay na lumabas ang mga ito sa silid na iyon. Ilang beses siyang nakahinga ng maluwag pero agad din siya nag-isip ng paraan kung paanong makakatakas. Tinignan niya ang kanyang pulsuhan kung suot pa ba niya ang bracelet pero wala na iyon sa pulsuhan niya. Nag-ikot siya ng tingin pero mas sumasakit ang kanyang ulo dahil na rin sa kulay ng palikid, which is red. Sinubukan niyang hilahin ulit ang tali. Masyadong mahigpit at matibay iyon. Nakabuka ka siya sa malaking kama na iyon kaya nahihirapan siyang gumalaw kung sakali sa kanyang plano. Gusto niyang sumigaw sa sobrang galit. Oras na makita niya si Edward, langit na ang huhusga sa gagawin niya rito. Ilang minuto ang nagdaan nang may pumasok ulit na bagong panauhin. Mabilis itong lumapit sa kanya at walang sabing tinanggal gamit ng kutsilyong hawak nito ang lubid na nakatali sa kanya. Hindi niya maaninag ang mukha ng lalaking tumulong sa kanya ngayon dahil nakamask ito at nakahood. Nang tuluyan na nitong matanggal lahat ng tali sa kanya, agad siya nitong dinaluhan para tumayo at makaalis sa kamang iyon. May ibinigay ito sa kanyang papel na tingin niya ay mapa ng lugar na iyon galing sa bulsa ng pantalon nito. Saka nito itinuro ang bintanang ngayon lang din niya napansin. Inabutan din siya nito ng baril at mabilis na tinulak para makaalis. "Who are you?" Nakuha niyang itanong. Hindi ito sumagot. May kinabit itong isang escape rope sa gilid ng bintana at sumenyas na bumaba na siya roon. "Why are you helping me? Who are you?" Nag-sign language ito. Napatanga siya at tumango. Mabilis siyang sumampa sa bintana para makaalis sa impyernong lugar na iyon. Good thing at may mababait pa pala na tao sa mundo. Maraming bantay sa labas pero dahil medyo may kadiliman ang bahaging iyon, malaya siyang nakababa at nakapuslit ng walang ingay. Hinintay niyang bumaba rin ang lalaki pero nag-sign language lang ulit ito at nawala na sa mga mata niya. Ang dami pumasok na katanungan sa utak niya pero tulad ng senyas dito, kailangan niya ang makatakas at umalis. Panay nga Sabrina nang magtago siya sa likuran ng malalaking paso ng bulaklak. Sinubukan niyang tingnan ang mapang hawak pero dahil madilim, hindi niya makita kahit linya man lang. Fully loaded ang magazine na hawak niya pero gagamitin lang niya ito kapag gipit na siya. Kung sino man ang tumulong sa kanya, utang niya ang loob dito at ibabalik niya ang kagandahan loob na ipinakita nito balang araw. 5 lalaki ang nakikita niyang palakad-lakad sa gawin niya. Mga ilang metro ang layo. Wala itong armas na hawak pero alam niyang hindi basta-basta ang mga ito. Ayon na rin sa tikas ng mga katawan nito. Nag-isip siya ng paraan kung paano makakapuslit doon nang walang makapapansin sa kanya. Sanay siya sa ganito pero hindi ngayon dahil ramdam pa rin niya ang pananakit ng ulo at bahagyang pagkahilo. Mukhang may halong ibang kemikal ang ipinaamoy ng taong gumawa nito sa kanya. Napaiktad siya. Nagkaroon ng barilan sa paligid. Mabilis siyang dumapa sa kanyang kinaroroonan. Nakita niyang bumagsak ang 2 lalaki sa di kalayuan. Iniumang niya ang baril at itinuon ang baril sa isa sa mga ito pero hindi niya na pala kailangan gawin iyon dahil magkakasunod na bumagsak ang 3. Asentado. Gumapang siya at naghanap ng ilang lugar na mapagtataguan. Gusto niya makapagpatayan pero kukulangan siya ng lakas at bala. Kailangan muna niyang umalis at babalikan niya sa Edward isa sa mga araw na ito. Masyado siya nitong itinuring na basahan. "Stop there!" May tumutok sa kanyang uluhan ng baril. Napahinto siya at nagtaas ng kamay. Isang maangas na lalaking kalbo ang lumitaw sa kanyang harapan ngayon. "Throw your gun, woman!" Utos nito habang nakatuon pa rin ang baril sa kanyang ulo. Ginawa naman niya ang utos nito pero hindi nito inaasahan ang pag-igkas ng kamay niya at dinaluhan ang siko nito at binalian ng kamay. Napasigaw ito sa sobrang sakit pero bigla din bumagsak. Napatanga siya nang makitang may tama ang batok nito. Mabilis niyang kinuha ang baril na itinapon niya at mabilis na nagtago. Kailangan niya na makaalis sa lugar na iyon, ngayon din. Hindi pa man siya tuluyang nakakalayo, may humila na sa kanyang kamay. Ipuputok na sana niya ang baril na hawak dito nang makitang ang lalaking tumulong sa kanya kanina na makaalis sa silid na iyon, pala iyon. Nakaramdam siya ng kakaibang saya. Mabilis siya nitong hinila at dinala sa kung saan. Nagpaubaya na lang siya sa kamay nito. Napasunod ang kanyang tingin sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Bakit parang pamilyar sa kanya ang init na nagmumula roon? Kilala ba niya ang estranghero ito?
Mabilis siyang hinila nito at hinarangan ng katawan nang may humarang sa kanila at walang awang pinagbabaril ang ilang kalalakihan sa unahan. Masyadong lutang ang kanyang pag-iisip at hindi siya makapag-concentrate dahil na rin siguro sa kemikal o dahil sa presensya ng lalaking nakahawak sa kamay niya ngayon. Sino ba ito? Bakit parang kilalang kilala niya na hindi? Kill them! Doon palang tuluyang nagising ang diwa ni Brina nang marinig niya ang malakas na sigaw na iyon at ilang sunod-sunod na bala ang bumalot sa paligid. Kung hindi siya nahila, agad nito papasok sa isang pader na may lagusan, baka tinamaan na siya. Mabilis siya nitong itinulak papalayo. Doon lang niya napansin na dagat ang bumungad sa kanya. Madilim at walang buwan pero sa alon na naririnig niya ay malinaw na nasa dalampasigan siya. Take the motorboat and save yourself. Go! May iniabot ito sa kanyang susi at bagay na kasanlaki ng lapis. Isa itong flashlight. Napatango na lang siya sa sinabi nito at mabilis na tumakbo sa direksyon na itinuro nito. Tanaw niya na ang motorboat sa unahan nang bahagya siyang natigilan. Ang boss nito, pamilyar sa kanya o pinaglalaruan lang siya ng kanyang pandinig. Nakuha pa niya lumingon sa lalaki pero wala na ito roon. Ipinilig niya ang ulo at diretsyo ng tinungo ang sakyan sa dalampasigan. Imposible. Hindi. Mali ang kanyang iniisip at alam niyang sobrang imposible na mangyari iyon. Mabilis niyang inilagay ang susi para paandarin ito pero hindi pa niya tuluyan na start ang sakyan sa dalampasigan nang maramdaman niya ang malakas na pagtama ng baril sa kanyang likuran. Sandali siyang napapikit at napangiti sa kawalan. Ilang bala na ba ang laging tumatama sa kanyang katawan? Ilang sakit at sugat na ba ang naranasan niya? Ilang dugo na ba ang kumawala sa kanya dahil sa ganitong trabahong pinasok? Namanhid bigla ang kanyang buong katawan at doon lang niya napansin na malakas ang uri ng baril na ginamit ng bumaril sa kanya dahil tumugos ito sa kanyang dibdib. Bumagsak siya bigla sa tubig at nalasahan niya ang tubig alat ng dagat. Mamamatay na ba siya? Mukhang dito yata nakatadhana ang buhay niya. Hindi niya na makuhang sumigaw sa sakit. Basta lang na nakatitig ang kanyang mga mata sa kalangitan na walang ibang makikita kundi pawang kadiliman. Naramdaman niyang lumubog ang kanyang katawan at tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Mamamatay siya sa lugar ng mga banyaga. We only live once, sabi nila pero mali. We live every day and we die once. So forgive. Will you still have the chance to forgive that person? Hate less and love more while you still can. Life is so short to take things seriously. Be weird and do the things that makes you happy and contented. Isang banyagang silid ang nagisna ni Brina nang magmulat siya ng mata. Napansin niyang nasa loob siya ng pribadong silid at may mga aparatong nakakabit sa kanya. Mabilis siyang napabangon. Hilong-hilo siya at masakit ang bandang dibdib niyang tinagusan ng bala. Good thing at buhay pa siya. Wait. Bigla siyang napahinto at tulalang napatingin sa kawalan. Sino nagdala sa kanya dito? Dapat patay na siya ngayon. Nag-ikot siya ng tingin maliban sa mga aparatong nandoon at malambot na sofa sa isang tabi. Wala na siyang makitang iba pa. Pansin din niyang umaga na dahil sa sikat ng araw na nagtatangkang pumuslit sa bintanang salamin malapit sa kanya. Sandali niyang ipinikit ang mga mata at nang magmulat siya, pinagtatanggal niya ang mga aparatong nakakabit sa kanyang katawan. Tom, she hates it. Alam ni Hunter na ayaw niyang tumira sa hospital bed and she despises it a lot. Kaya kung dati may mga tama siya, sa laboratorio lagi ang bagsak niya o kaya personal siyang ginagamot. Lagi siyang may naalalang nangyari at pangit na nakaraan. Just like the old days, pero iba ngayon. Nakapaan niyang tinungo ang salamin na bintana at pinagmasdan ang labas mula roon. Doon niya nakitang nasa banyagang lugar pa din siya. Mabilis siyang napakapit sa dingding. Hindi pa kaya ng katawan niya. Ma'am! Napalingon siya sa babaeng nurse na mabilis na dumalo sa kanya at tinulungan siyang bumalik sa kama. Alalang-alala ang buong mukha ng Pinay na nurse. You are not allowed to roam around. Kailangan ko nang umalis. Walang emosyong saad niya. Nagulat naman ito na magsalita siya ng Tagalog pero agad din na napatango. Hindi pa pwede ma'am sa kadahilan ng hindi pa magaling ang sugat niyo.
Dumaplis sa puso niyo ang bala at buti na lang nadala agad kayo rito. Sino nagdala sa akin dito? Umilap ang mga mata nito at tumingin sa daladalang mga gamot sa isang box. Si Doc po, ang nakausap ng tao nagdala sa inyo pero masasabi ko po na ang swerte niyo, madam. Kaya kung maaari, ibalik na natin sa katawan mo ang mga ito at ako mapapagalitan sa itaas. Ayoko pong matanggal sa trabaho, madam.